Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? Kung tayo ay tunay na tagasunod, alam natin at ginagawa natin ang mga inaasahan sa atin bilang mga tagasunod. Naintindihan nyo? Alam ba ninyong inaasahan sa inyo kung kayo tagasunod? Lalong gaya halimbawa, tayo'y mga tagasunod ni Kristo. Kaya kung tayo'y tunay na mga tagasunod ni Kristo, alam natin dapat at isinasagawa ang mga inaasahan sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga taga-sunod. Amen po ba yun? O alam ba ninyo at ginagawa ninyo ang mga inaasahan sa atin ng Panginoon bilang mga tagasunod niya? Very good. Kaya tunay kayong mga tagasunod ni Kristo. Okay, titingnan nga natin. So, ano-ano ba ang mga inaasahan sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo? Sinabi niya, kung ibig ninyong maging tagasunod ko, limutin ang ukol sa inyong sarili, pasanin ang inyong krus, at sumunod sa akin. So tatlo, kung gusto natin maging tagasunod ni Kristo, limutin ang ukol sa ating sarili. Kaya ba? Hindi kayo makasarili. Dahil kung hindi nyo malimot ang mga bagay ukol sa inyong sarili, kayo ay makasarili. Kaya kung tayo makasarili, hindi tayo pwedeng maging tagasunod ni Kristo. Yun ang una. Dahil kung kaya mo yung una, makakaya mo yung ikalawa. Ano ba yung ikalawa? Pasanin ang inyong krus. Kapag tayo nagrereklamo, kapag may kaunting hirap, magrereklamo tayo kay Lord. Pinapasan ba natin ang krus natin? Kapag ikaw ay nagrereklamo, reklamo ka rito, reklamo, Lord, bakit na ganito? Maraming problema sa buhay. Hindi ninyo pinapasan. Imbes na magreklamo, pasanin ninyo ang inyong mga krus sa buhay dahil hindi kayo pababayaan ng Panginoon dahil siya mismo ay nagpasan din ng krus. Amen? Yung pangatlo, sumunod. Dahil kung hindi mo naman, nilimot mo nga yung sarili mo, pinasan mo yung krus, hindi ka naman sumunod kay Kristo, tagasunod ka ba ni Kristo? O dapat yung tatlo nandoon? O yung tatlong inaasahang ito, saan ba natin ito matutunghayan na pagbasa? Saan? Sa tatlong? Hindi, yung talagang sinasabi ni Lord na kung nais ninyong maging tagasunod ko, limutin ninyo ang inyong sarili, pasanin ang inyong krus at sumunod sa akin. Sa Ebanghelyo. Very good. So una, limutin ninyo ang inyong sarili. Sa aling pagbasa natin natunghayan ang isang halimbawa ng paglimot sa sarili. Very good. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sino yung naglimot ng kanyang sarili
Very good. Ang binigyan ng Panginoon ng pangunawa, kaya hindi naghimagsik at tumalikod sa Panginoon. Okay? Kapag hindi tayo tumalikod sa Panginoon, hindi tayo naghimagsik sa Kanya, ay nilimot natin ang ating sarili. At nagawa lang natin yon dahil binigyan tayo ng pangunawa ng Panginoon. Kaya nang dahil sa Panginoon, na sa Kanya hindi siya naghimagsik at tumalikod, nilimot niya ang Kanyang sarili. Paano? Hindi siya tumutol nung siya'y bugbugin. O, magagawa mo ba yan kung hindi mo nilimot yung sarili mo? Pag may magbugbog sa inyo, anong gagawin mo? Eh, bugbugin mo rin. Pero pag binugbog mo, ibig sabihin lang noon, hindi mo nilimot ang iyong sarili. Kasi ayaw mong malamangan eh. Yung sarili mo, ayaw mong malamangan. Binugbog ka, eh, bugbugin mo rin. Pero kung hindi ka tumutol sa nagbugbog sa iyo, ibig sabihin, nilimot mo ang iyong sarili, alang-alang sa Panginoon. So kung binugbog ka, alang-alang sa Panginoon, pero hindi ka tumutol, inilimot mo ang iyong sarili alang-alang sa Panginoon. O yung ikalawa, magbabanggit lang tayo ng dalawa, marami kasi yan eh. Hindi kumibo nung siya'y insultuhin. Kapag kayo insultuhin, kikibo ba kayo o hindi? Wala kayong sagot. Kung kayo iinsultuhin, kikibo kayo o hindi? Aba, very good. Dahil kung hindi kayo kikibo, ibig sabihin, nilimot ninyo ang inyong sarili. Pero pag kumibo kayo at ininsulto mo rin yung nag-insulto sa iyo, nilimot mo bang sarili mo? So yun ang mga halimbawa ng limutin ang sarili alang-alang sa Panginoon. So yan ang una. Ikalawa, anong ikalawa na dapat nating gawin? Area 1, marami na kayo ngayon. Pangalawa, pasanin ang ating krus. Sa aling pagbasa, ating makikita ang halimbawa ng pagpasan ng krus. Very good. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. O, paano daw natin, anong isang halimbawa ng pagpasan ng krus? Ang patunayan ang ating pananampalataya sa gawa. Yun ba'y madali o mahirap? Pag mahirap, ano yun? Krus. Hindi po ba? May halimbawa dyan na ibinigay sa ikalawang pagbasa ng pananampalataya na hindi pinatunayan sa gawa. Gaya halimbawa ng sasabihin natin sa ating kapatid na walang maisuot at walang makakain, sasabihin natin, patnubayan ka ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Eh wala ka namang binigay na damit. Wala ka namang binigay na pagkain. Yun ba'y pagpapatunay ng pananampalataya sa gawa? Hindi. Pero,
Pagkatapos na sinabi mo yon, patnubayan ka nawa ng Panginoon, magbihis ka at magpakabusog at binigyan mo ng damit at ng pagkain. Ano yon? Pinatunayan ang pananampalataya sa gawa. So yan ang ikalawa. No? Kapag pinatunayan natin ang ating pananampalataya sa gawa, pinapasan natin ang ating krus. So yan ang pangalawa. Ang pangatlo, sumunod sa Kanya. Sinong Kanya? Kay? Very good. Jesus. O kay Kristo. Tagasunod ni Kristo. Okay? So, paano tayo sumunod kay Kristo? Natahimik na kayo. Paano tayo sumunod kay Kristo? Sundan natin ang Kanyang halimbawa. Tama? Hindi yata kayo nag-a-agree. Sundan natin ang Kanyang halimbawa at sa Ebanghelyo ipinahihiwatig ang isang halimbawa niya. Ang siya'y nag-alay ng Kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong sinabi niya? Ang magligtas ng Kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay magkakamit niyon. Maliwanag? So, kung tularan natin si Kristo, na ialay din natin ang ating buhay alang-alang sa Kanya, ay asahan natin na makamit natin yung buhay na yon. Amen? Kaya magandang tularan si Jesus. Kasi maganda ang kinahinatnan natin. Amen? Ngayon, kung mayroong sumusunod sa Panginoon, mayroon ding hindi sumusunod o hindi sumunod dito sa Ebanghelyo. Sino yung hindi sumunod sa Panginoong Jesus? Si Apostol Pedro. Paano ba nangyari yon? Ipinaalam na ni Lord ang Kanyang darating na pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ano yung reaction ni Apostol Pedro? Hindi siya sumang-ayon. Hindi mangyayari sa iyo yan, Lord. At dinala pa niya sa tabi si Lord at pinagsabihan, makin mo. So, ibig sabihin lang, ay ayaw niyang sumunod sa sinabi ng Panginoon. Subalit pinagwikaan siya ng Panginoon. Anong sinabi sa kanya? Lumayas ka, Satanas, dahil ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi ang sa tao. Kaya ganyan ang nangyayari kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Tayo ay nagiging Satanas. Gusto niyo maging Satanas? Ay, dapat kayo laging sumunod kay Lord. Gagawin niyo? Dahil pag hindi kayo sumusunod kay Lord, ang sinusunod ninyo si Satanas. Pero sabihin sa inyo ni Lord, pag Satanas kayo, lumayo kayo. Gusto ninyo? Okay, di sumunod kayo kay Lord. No? So yung tatlo, naalaala ninyo, ang tinatanong tayo ngayon ng Panginoon, patuloy po ba tayong nililimot ang ating sarili alang-alang sa Panginoon? Anong sagot nyo? Hindi kayo makasagot. Amen pa po ba yun?
Lagi ba ninyong nililimot ang inyong sarili alang-alang sa Panginoon? Amen ba? Mahina eh. Lagi po ba ninyong pinapasan ang inyong krus alang-alang kay Lord? Amen po ba? At lagi po ba ninyong sinusunod si Lord? Dahil sinusunod ninyo ang kanyang halimbawa? Amen po ba yon? So kung yung tatlong yun ay amen, ay hindi nga kayo mga satanas. Kundi kayo ay mga tunay na taga-sunod ni Kristo Jesus. Amen?